Kamakailan lang ay inanunsyo ni BBM ang 2,000 pesos dagdag ayuda para sa mga low-income Filipinos. Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit ng maging mahirap. Ngunit ano naman kaya ang epekto nito para sa ating mga middle class? Para po sa kaalaman ng uring manggagawa, ang mga middle class, ang working class, kayo ang bumabalikat ng bigat ng pagsusustento dito sa halos walang katapusang ayuda. Ang beneficiaryo ng uplift, virtue of EO 110 ni Bongbong Marcos, yung 4-piece beneficiary. May tinatanggap na yung mga 4-piece. They're numbering around 3.5 million beneficiaries. Bibigyan sila ng one-time 2,000 pesos subsidy. Buti pa sila. May 4-piece ka na, may additional 2,000 ka pa. Hindi tayo natatapos doon. Meron ding kategorya na tinatawag na near poor household. Yung malapit ng maging mahirap at marami na tayo doon. Yung malapit ng maging mahirap, nanganganib ng maging mahirap. Ang kanila pong bilang ay 2.5 million. Dagdag mo dyan yung tinatawag na low income workers. 15 million ang bilang nito. Itong dalawang kategorya, yung near poor, yung malapit na maghirap na mga tahanan, yung mga miyembro nito, at yung mabababang income na mga manggagawa, bibigyan sila ng ayuda by virtue of uplift ng 2,000 kada buwan mula ngayong buwan ng July hanggang December of 2026. Bakit mahalagang pinag-uusapan natin dito? Sapagkat ang ating susunod na tanong, paano? Paano ang middle class? Ano ang ibinibigay na tulong, ayuda, alalay ng pamahalaan sa ilalim ng Marcos Jr. Administration sa middle class? Ang middle class ang bumubuhat. The middle class are the ones doing the heavy lifting pagdating sa revenue generation ng pamahalaan. Yung lower middle class, yung middle class, at yung upper middle class. 63% of all taxes collected, yung mga withholding taxes, ang bumabalikat nito, kayo, middle class. Tanong, meron na bang naibibigay na tulong ang administrasyon ni Bongbong Marcos para sa middle class? Yung matagal na nating kinakalampag na suspindihin muna ang VAT sa petroleum products, sa fuel products, suspindihin muna ang VAT. Buti pa yung mga miyembro ng 4-piece, buti pa yung nakasama sa hanay ng near poor household at yung low income workers. Meron silang natatanggap na kakarampot na tulong mula sa pamahalaan. Bagamat ito ay hindi ninyo dapat ipagdiwang sapagkat yung 2,000 one-time subsidy sa mga miyembro ng 4-piece, magkakano lang yun. It is only giving you an illusion that the government is sensitive to your problems, but ang totoo hindi. Magkakano lang ang 2,000? Ano lang ang may uuwi ninyo sa halagang 2,000 piso? Pagdating naman doon sa near poor household at yung low income workers, ang ibibigay sa inyo 2,000 from July to December. Tama rin naman sa ating pananaw, 1 peso is better than nothing. Pero dito kasi pagka makikita mo yung contrast binibigyan lang kayo ng 2,000 piso on a very limited time frame between July, ngayong buwan, hanggang Disyembre. 2,000 pesos. Baliwala sa kanila ito kung inyong aalalahanin ang mali-malitang pera na kinukurakot at nauuwi lamang sa korupsyon. Bakit ito'y tinatawag nating economic and political powder keg? Irap na ang middle class. Ang middle class ang nagpapasa ng laban. Ang middle class ang nagpopondo sa lahat ng ayudang ito pero hindi binibigyan ng tax relief o anumang tulong ang mga middle class. Bagkus nakikita ng middle class ninanakaw ang bilyon-bilyong piso, daang bilyong piso, trilyong piso
na dapat sana ibinigay at iginugol sa infrastructure projects, lalong-lalo na yung flood control projects. Na alam naman natin, kung hindi ito'y totally ghost flood control projects, ito'y naiwi sa isang substandard flood mitigation projects. So paano ang middle class? There might not be a middle class status anymore. Pag nagpatuloy ito, baka mabura ang ating mga middle class. Baka mabura ang ating mga middle class at nakikita naman natin kung gaano nakatindi ang pagitan, yung pagitan sa yaman ng mga mahirap, yung mga naghihirap, yung mga magiging mahirap at yung mga bagong mahirap kung iahambing mo sa kakayahan at kayamanan ng mga mayayaman. Na the middle class is under attack. The middle class, kayo, yung uring manggagawa. Kanya natin ito paulit-ulit na pinag-uusapan upang magabayan kayo. Matatapos ang linggo, nagbukas tayo ng linggo, ginabayan ko kayo sa usaping ekonomiya. Ganon din hanggang ngayon. Pag-usapan natin ang usaping ekonomiya sapagkat nagbabadyang tataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Good news daw galing sa gobyerno, meron na namang another round of ayuda. Pero ang bad news, bakit ayuda na naman? Walang katapusang ayuda na ba? Gayun din ang 1.5 milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. At ang middle class, iwan na naman. Tayong mga middle class ang inipit at iniwan lalo sa gitna ng krisis na ito. Binubuwisan na yung ating kita only in the Philippines. Pati lahat ng binibili natin gamit yung kita na yon, binubuwisan. Okay sana kung napupunta yung ating buwis sa mas magandang public transportation system para dumali-dali naman yung ating pagko-commute. O kaya sa mas marami at dekalidad na serbisyo ng gobyerno para hindi na natin kailangang mag-leave o pumila ng katakot-takot sa mga government offices. Kung kaya't ang kinakailangan po natin ngayon ay sulitin yung buwis ng ating mga kababayan.